Hello sa inyo mga kasyan, welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So ngayon meron tayong bubuksan tsaka re-review ng item. So ngayon ito, napapanood to. Maganda dito sa product na ito, multifunction siya. So tingnan muna natin. Gupitin natin dito. So plastic pala to, plastic. Naka-plastic siya. Dito, try natin dito. Buksan. So kung meron kayong mga anak na gusto ng study table na multi-function, hindi lang siya pang study, pwede rin gamitin sa mga panglaro. So maganda ito. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pwede kayo mag-subscribe sa amin. Marami kami binubuksan na item. Binalutan niya ng plastic yung bubble wrap. Kung ano mo, may pagbulan na eh. Dito natin buksan sa ilalim. Table Plus yung pangalan ng product. So do it yourself, DIY. So unang-unang laman niya, dito is yung paa. Turquoise yung kulay. So, apat na paa yan. Hindi ko lang alam kung kasama yung upuan dito. But meron pala dito. Tingnan natin. So, ito yung pag-assemble ng table. So, may kasama siyang upuan. I think isa lang yung upuan. So may instruction kung paano ikabit. So mukhang madali lang naman kung paano siya ikabit. So yun. Tingnan natin ito, how to set up the multifunction study table. So ito yung ibabaw. So mamaya pakita namin sa inyo yung tingnan natin. So meron siya dito. Kaya napansin natin, multifunction siya. Kung gusto mag-play, pwedeng gumamit ng Lego o yung building blocks. Yan. May kasama siya. So, alisin muna natin itong mga Lego na ito. So recommended yung mga Lego gamitin o replace mga batang. Siguro 5 years old and above, pwede na yan. Pero 4 years old below, delikado pa, lalo na kung maliliit yung item. Sa ano lang, meron silang user manual nito para madaling buuin. So pwede siyang buuin dito sa ibabaw. Yan, marami.
So ito pakita ko sa inyo mamaya kung para saan ito. So ito yung upuan. Try muna natin i-assemble yung sa upuan. Yung sa upuan, madali lang siya. Yan. Ganun mo lang. Pasok mo lang. Kailangan maka-ibaon mo siya doon. Yan. Tapos, ito. Maganda may sagad yung ganun, no? Para magpantay siya pag inupan. Yan, no? Sagad niya doon. Yan. Yan. So, may upuan na. Pag ilagay natin dito, yan. So, ito, tingnan natin mamaya. So, ito ay para dito. Assemble muna natin ito. So, dito yung malaki. Sa table. Same procedure lang. Bowl lang ng maayos. Yan, nakalak lang doon. Ito, tinatakpan to kung gusto nyo maglaro ng parang sand. Maglalagay ka ng buhangin sa ibabaw. Or pwede rin gawin na maglagay ng tubig kung mga boat yung gagawin. So, multifunction siya. Pwede siyang sa sand, pwede sa study table, pwede rin sa mga ito yung sasabi ko sa inyo na ano. Ito yung nilalagay dito sa may gilid. Ba, may ikot Masyadong lang din. Ito, tatakpan lang to. Hanapin ko lang yung pantakip. Pwede kang maglagay dito ng sand. Pwede rin yung sa tubig, kung boat yung gagamitin. O yung mga pang... Ito yung sasabi ko na, pwede ilagay siya dito. Multifunction siya. Dito. Siyempre, tatanggalin nyo sa plastic. Yan. Nasaan tayo? Dapat yun. Ito pala. Ito ay multifunction or multiple use, multiple function na study table. Yan. Pwedeng ganyan. Pwede mo rin siya dito itago. Tapos ito, papatong mo lang. Yan. Diba? So, mag-study table, mag-study. Pwede rin pag maglalaro, babalik ta rin mo lang. Pugutin mo lang dito. Kapag maglalaro ka naman, yung building blocks o kaya Lego, dito naman siya assemble. So ito naman, ginagamit ito dito. Pag gusto niyong magpan, kasi pwede siyang mabura dito. Dito, ayan o. Halimbawa, ayan, hour 1, pwede siyang magsulat. Kung gusto niyong burahin, ganyan. Yan. Pwede siya magsulat-sulat dito. Kung di pa siya sanay sa papel, pwede dito mag-draw. Yan. Pwede kayo magsulat dito. 1, 2, 4, o kaya ABC. Yan. So, maganda niya. Nabubura yan. Ito yung pambura. Yan. Kapag mag-study naman yung books, dito ilalagay. So, pwede naman ibalik to dito sa loob. So, lahat ng gamit, pwede dito sa loob. Mga box, notebook, o yung mga bond paper. Yan. O kaya yung mga toys.
ito yung pang takip natin sa butas. Tingnan muna natin. Dikit yung isa. Siguro sticker yung isa. Ayan. May mga bilog. Triangle. Sticker to. Ito yung pang takip dito. Takip na natin. Oh. Yan o. Silicone siya. Ito natin siya dito. Yan. Pwede ka maglagay ng tubig, ng soil o kaya ng mga pang beach na kan. Para hindi lumabas. So ito, tago natin dito. So meron dito. Dito, o 5 na natira. So ito, ginagamit ito. Dito. Kapag magle-lego kayo, parang suporta siya. Para pag nagdidiin kayo ng mga blocks, hindi umaangat. Suporta siya. Ito namang 4 na to, kung gusto mong i-extend yung height ng table, maglalagay ka lang dito sa ilalim. Tapos ipapasok mo itong green para tumaas siya. So, ito naman, pag maglalagay ka ng, yun nga, yung sinabi ko, water, pwedeng ito, ipasok doon. So ngayon, ang gagawin natin, is try natin saan to? So ito pag liligpitin nyo na at di naman siya maglalaro, pwede nyo ilagay na ganyan sa loob lang, ligpitin lang. Tapos ito ngayon, iset up natin ito kung para saan ito. So mapansin nyo dito, triangle tapos may bilog. Ito para anti-slip to. Ilalagay ito doon sa ilalim ng pinakapaa. So ngayon, lagay natin. Balik rin natin. Sige rin, ito munang upuan. So, hindi siya dumulas. Pag umupo siya, ito, may iko naman siya dito, di ba? Yan o. Siyempre, bago nyo ilagay, pupunasan nyo muna. Para malis yung alikabok. Para pag umupo siya, hindi umusok yung upuan. Anti-slip. Yan. Pose. Ngayon, ituloy natin yung iba. So mapapansin nyo, meron siyang parang bilog dyan. Diyan ilalagay yan. Ito dito. Yan. So ngayon, makakapag-study na ng maayos yung mga anak nyo. So kung interesado kayo sa product na to, pwede mag-iwan ng link sa description box. Yan o. Anti-slip na siya ngayon. Abangan nyo rin yung mga reels namin tsaka short videos para makita nyo dun yung mga actual na paano siya gamitin. So ngayon kasi more kan tayo setup. So ngayon, ang ilalagay naman natin ito. Itong sa, napansin nyo, may square. So, nasa ano natin, medyo basa yung wall. Ito yung sasabi ko sa inyo kanina, pwede nyo i-extend dyan, ipapasok nyo lang dito yung pinakita kong puti. Tapos ngayon, idadagdag nyo lang para tumaas. Gusto nyo madagdagan yung height. Alba, tumangkad siya. Ganun lang gagawin. So ngayon, try natin to. Yun. By square siya, triangle siya dito. So, mayroon ng pandikit yan. So, yan. Lalagay nyo din. Tapos ito naman, dito. Sundin nyo lang yun dyan.
So kapag lumaki na siya, pwede niyong i-add yung extension dito. Ito naman. Para hindi siya gumalaw, lalo na kung naka-tiles kayo o kayo madulas yung sa iyo. Tapos ito dito. So, yan. And, try natin siya ngayon. Ayan, hindi na masyadong gagalaw yan. Tapos itong mga natiran na ko, lagyan nyo lang sila. Yan, ito yung sasabi ko sa inyo na extension. 4 yan. So, yun. Silalagay mo lang yan dito. Yan, pag mag-study na siya. So, dapat tuturuan nyo, i-guide nyo yung anak nyo paano magsulat. Pwedeng dito muna siya magsulat ng pangalan niya, ABC, numbers. So, yun. Hanggang sa matuto na siya mag-pencil, sa bond paper, sa notebook. So, yun. Kaya, kung nagustuhan nyo to, mag-iwan ako ng link sa description box. Napaganda na ito. Multifunction. Madami kayong magagawa. Dito pa nga lang, pwede na magsulat eh. Basta ang marireview ko dito, okay na okay ito. Lalo na sa mga 3 years old, 4 years old and above. 7 years old, 6 years old. Yan. Okay na okay ito. Ito, matibay naman to. Lalo na kung magaan lang naman. Tsaka maliit yung bata. So yun. Sana nagustuhan nyo itong content namin. And abangan nyo yung susunod naming vlog at mga unboxing. Lalo na sa ngayong pasukan, marami kaming ipapakita sa inyo na pwede palang gamitin ng mga anak nyo. Lalo na nag-uumpisa palang magsulat. So yun, subscribe kayo para masundan nyo. And thank you po sa inyo and God bless po.